Mahangin ngayon dito sa Kalakhang, Toronto. Kamusta sa inyong lahat? Alam ko pinag-uusapan ngayon ng community kung gaano kalamig, brutal, frigid. Talagang napakalamig dito sa Northwest Territory sa Prairie Land. Dito sa atin sa bandang, pag nakaharap kayo sa mapa, sa west side, northwest side, kaliwa ng Canada. Sana'y maayos kayo at nakakahanap ng paraan para makip nyo yung body temperature ninyo. Talagang iba ang hagupit ng hangin. Yun ang sana alam natin sa lahat ng ating mga kababayan at kahit hindi kababayan, lalo at magpupunta dito, na iba ang hagupit ng hangin dahil dito simple na dodoble ang lamig. May alam nyo, napakatagal na panahon na nagbubus kami ng school bus para makarating sa school ang aking mga anak. Si Bunsonita, si Juniorita, kindergarten pa sila hanggang huling taon nila ng elementarya. Ngayon, sasabihin niyo, ba't di kayo nagsasakyan? Well, may school bus at mayroong isang kanto lang school bus sa amin, so naglalakad kami. Ang itinuro ko sa aking mga anak, titingnan ninyo anak ang temperatura. Kapag ang temperatura ay ganito, halimbawa 0 degrees, asahan ninyo, dagdagan ninyo na 10 pa nun pababa, meaning 0 degrees, minus 10 yon. Now, it could be minus 5, feeling minus 2 ang 0 degrees, pero minus 10, kaya sa pool yun, maganda ang suot nila. Neck gaiter or baklava or yung kanilang beanie ang tawag dito kung nasa US kayo, Americans. Toque naman kung Canadians. Sa atin ay, kasi meron tayo nito, bonnet, remember? Kaya let's call it bonnet ni Mrs. Kaya so bonnet, Pilipino salita, beanie kung Americans, kung Canadians, toque. Minsan ang tawag ko toque. Nasaan ang toque mo? Kailangan mo ng toque, mahangin, kumuha ka ng toque para hindi malamigan ng noo mo at tenga. Ito na si Mrs. Okay, nanonood ako nitong IKEA na television. Nandito ako sa IKEA, tapos pinapanood ko ito at bigla ko may napanood ako, nabasa. Kailangan ko na talaga magsalamin kasi ang nakita ko doon ay ito. Ay, kung mukhang masarap to, Hubudrol. Tapos nabasa ko, plant balls, simulated meatballs. Akala ko stimulated meatballs. Kaya kailangan ko talaga magsalamin. Sa IKEA, kumuha ako ng maraming brushes, 6. Gagamitin ko rin ito sa kotse pag naglilinis ako ng kotse, like doing brake jobs at kung ano-ano pa, hindi lang panghugas ng kaldero. Alright, tsaka yung squeegee, kuha kayo, maganda yung squeegee nila dito. Nasa si Mrs. Pagkasalina ako ngayon.
hangin ngayon. Wala kayong clamps na susunod na mag-focus mag-wing. $15.87, $16. Tapos sasabihin niyo sa kanila pump number 4. So damn cold out there. Pump number 4. Oop. Car wash? No. Not today, maybe next week. I have to ask you something. So the 93 and the 91, they already have ethanol? Yeah, a little bit. When did it start? Because I used to know it used to be zero ethanol back then. Yeah, but it's a long time now. Long time now? When you change the 93, Yeah. then you put. And they're changing now, huh? Oh, can I have the receipt, please? That's good. It's good, you know. No, But I got little machine. it's okay. I- 93 is best gas, you know, but little bit ethanol, but it's good. Good. How much ethanol? 10%? 8%? No, less. 5%. All right. Hey man, thanks. Take care. Ang sabi niya, it's good daw. It's not good. Ethanol is not good. Lahat pa yung mga small machines kayo. Okay. Magandang umaga sa inyong lahat. Nagro-roll na ba ako? Okay, recording. Mic. Okay, link. Okay, nakalink. Ngayon ay alas 2 ng madaling araw. I think a little pasado. Mga 2:20. Napaka-warm ng aming temperature dito. Kung anong lamig yan sa inyo sa west, northwest ng bansa, Canada. Nasa dangerously low kayo, di ba? Low freezing dahil sa wind chill. Yeah, yun ang dapat malaman natin talaga. At lahat ng suot natin kailangan kung maaari ay kung hindi man waterproof, at least windproof, at least wind resistant, meaning may konti pa ring laban. Pag humangin, konti lang tatagos. Kung makakakuha kayo ng windproof, mas mabuti. Itong suot ko, this is a coverall. Isa sa mga pinakang mainit na ginawa produkto ng Carhartt coverall. It's sobrang init. Ang pinangalan nila Yukon kasi yun talagang matinding lamig dito sa atin, mga Yukon territories, di ba? -60, -70. Kaya mainit, sobrang init. 2 degrees dito, nang huli kong chinek yung phone bago ako mag-record, 2 degrees, so feels like -2. So yung slight na hangin ang nagpapalabig ng kaunting-kaunti lang. That's nothing kumpara sa nangyayari nga sa west, northwest ng ating bansa. Kasi doon unang bumabagsak yung polar vortex doon sa side na yon, and sweeping papunta ng east.
southeast papunta sa amin dito sa Ontario. Kaya parang ano, alam niyo yung pag nakaharap yung tao sa inyo tapos meron silang hiwa sa harapan ng bangs nila, kapag ganon. Yan. Yan ang tinatawag na plow truck. Bawat town may plow truck. Malaki ang town. Marami at malalaki rin ng marami at malalaki rin ang kanilang plow trucks. Ito ay ang pangunahin ng trabaho ay malinis ang main road. At once na malinis nila ang lahat ng main road, saka sila pupunta sa mga street tulad ng yung maliliit na kalsada. Kaya na pa ako gising alas 2 ng umaga. Alas 4 ngayon na pasado ng umaga. At naglinis ako ng kaunti dito sa aming neighborhood. At tapos may mga lilinisin pa ako. Now, kahapon pumatak ang snow. Malakas ang patak niya at mabigat. Almost mahigit 1 pulgada kada ora. Malaki yun. Big deal yun. Almost 2 inches I think. At tumagal ng ilang oras. Natapos ng bandang mga midnight, bago mag midnight siguro. Nag-umpisa ng hapon eh. Ngayon may round 2. Ngayon itong round 2 na ito eh mamayang alas 8 ng umaga, which is for 4 hours from now. May araw na nun. At yun naman ay hindi basa kasi itong nauna at kahapon at nung madaling araw, nung late night, nung tumigil siya, basa siya. I would call it 6 inches ang taas niya, 6 na pulgada. Pero dahil basa siya, na compact siya, na pit-pit, kaya pakita ko sa inyo yung ganito siya. That's very wet and heavy. Parang talagang yellow talaga. Mabigat to pagpapalahin. Ito yung again kapag pinala ng mga taong hindi sanay magtrabaho, magpala, at talagang yung nasa upuan ng lagi, hindi very aktibo, ay mataas, may chance talaga na maatake sila sa puso. Kaya hindi biro ang pagpapala rin dito. Hindi kalamigan nga pala ngayon kumpara sa hindi kalamigan kumpara sa teka, narinig niyo ba yun? Ulan yun. Ulan na pumapatak sa snow, sa ibabaw ng snow. Kaya morning. Ngayon ay Sabado. Kahapon bumagyo, tapos wintry mix, halo-halo, even sa ibang parte ng Ontario ay merong blizzard, whiteout, wintry mix, halo-halo. Yung huli ay umulan. Ngayon ay bahagyang lumalamig. Nasa negative uli kami. At kasi kaninang madaling araw, alas 4, alas 2, nasa I would say even 5 degrees ang temperatura. Kaya natutunaw yung mga snow, naging mabigat, sinamahan ng ulan, naghalo-halo na snow at yelo. Kaya pero ito may isa na namang snowstorm na darating mamayang alas 8. Malapit na, matitigil hanggang alas 4. Kaya hindi masyadong issue na yun kasi mga 1 o
mahigit 1 pulgada ang forecast lang, papatak lang. Pero kasama nga nitong nakaraang kahapon lang at kahapon lang na bagyo ay talagang headache sa mga motorista at sa kalsada. Ngayon ay naglilinis ako at gagamitin ko yung aking Toro 1432 Power Max. Ito siya, ready na siya, ready to rumble, ika nga. Yan, ready to rumble. Alright. So ito yung tinatawag na well, extendable siya, extends to 58 inches. Mahaba yon, kasing haba ng snowblower ko. Okay, nakalagay dito snow brush. So meron siyang squeegee meron siyang brush at meron siyang scraper, ice scraper. Dalawang uri lang sa ice scraper. Ito yung mas maigsi, ito yung makakapal talaga, yung isang kasi makapal yung snow, bihira yon. At bihirang gamitin ito. Pero ito, pag kasing haba ng index niyo, it's decente na yon. Maliit. Pero pag maganda rin yon kasi sa mga side mirror. Iba kasi lumay sakyan, walang heater. Let's begin. Again, itong haba niya pag hindi siya naka-extend. And katulad nga yan, pag na-extend nyo, syempre mahaba, lax, di ba? Okay. Now, papakita ko sa inyo kung paano maglinis kung paano ako maglinis. Ang SUV man, minivan, kotseng maliit, kotseng full-size sedan, doesn't matter. Like kayo mag-umpisa sa taas kasi may batas dito. Kahit walang batas sa inyo, I think magandang kaugalian nito sa kaligtasan ng inyo at lahat, lalo ng lahat, na ilinisin niyo ibabaw ng inyong bubong, di ba? Sa New York sisigawan kayo dito, at sa Chicago, New York, Chicago, sisigawan kayo na linisin niyo yan. Baka atakihin pa nga kayo. At hindi gusto ng mga tao na may malaking bundok kayo dyan. Safety issue, di ba? Tsaka dito, katulad dito sa Ontario, matitikitan kayo dito. I'm sure karamihan sa mga states at provinces, cities, may ordinansa noon o may law doon. Kaya ugalinin niyo yan. So, umpisa ko sa harap. Pagmasan ninyo, ang ginagawa ko, mapakapal man ito o hindi, kahit ganyan kakapal yan, still same idea. Only mas matagal at mas maraming back and forth. Okay? So, angulo. Okay? So, ngayon magaan kasi kahit horizontal, kahit diretso, yung aking madali ko i-push at i-pull yung snow, di ba? So yung buong idea, pagkataas, either yung windshield nyo sa harap o sa likod, that's fine. Okay? Tapos pupunta ko dito sa harap. I know, walang pagkakaiba dito sa ginagawa ninyo sa iba. Yeah, okay, that's fine. That's fine. Kung gano'n, congratulations. Pero, pag dito sa windshield, iti-turn nyo to, hindi squid yung gagamitin nyo, kundi yung, either way nga pala pwede yung gamitin. Pero pagdating sa windshield, yung brush yung ilalagay nyo, alam nyo bakit? Ito, ididiin ko ito. Ididiin ko to sa windshield washer, windshield wiper. That way, napipick up ko kung ano yung hindi ma-pick up.
Okay. Tapos noon, either mag-diretso pa rin kayo ng brush or squeegee. Kung ganito kadalas, gusto ko yung squeegee kasi na-scrape niyang mabuti. Pero again, doesn't matter kung alin. Pagdating naman sa mga kurbada, grill, I use brush kasi ngayon okay lang kayo. Katapos ito, iiksian ko siya. Ito yung, pay attention, ha? Hawak ko siya dito. And then I do this. Ito yung pagmabilisan, okay? O, teka, kalakay, na-miss mo yung bintana. That's the whole idea muna. Yung proseso ko. Ang pinagtutunan ko ng pansin ay yung kanto ng door at see, ganyan-ganyan lang ako. Ito yung relax. Okay? Yung kanto nito. Yan. Kasi di ba nung nagganyan kayo, yung iba naiwan dito, di ba? So yung kanto, ginagamit ko yung brush, yung kanto para ma-scrape siya. Okay? Laka-lakay, mayroon pang bintana. Well, again, sa ikalawang pag-ikot ko, yan ang gagawin ko. Gamit ko ang brush. Yan. Nakita nyo? Umiikot lang ako. Teka. Nakikita nyo kung gaano kabilis nalinis yung bintana. So, once na malinis ninyo yung taas, trunk, windshield, at hood, pwede nyo na kagad isunod yun bago pa kayo umikot. Pwede nyo isunod yun dahil mabilis yung natanggal ang yellow. Kasi light snow lang o magaan lang yung niebe. Pero kung ang nakadikit sa bintana ninyo ay medyo yellow, nakadikit talaga na kailangan nyo kudkurin or scrape ng inyong scraper, then ipagpaliban nyo muna yon. Kailangan nyo munang gawin yung nakita nyo. Ginawa ko, umikot ako, tinanggal ko yung snow sa tagiliran habang dinadrag ko yung aking brush paikot. At sa ikalawa nyong pag-ikot uli, doon nyo na umpisahan yung bintana. Kasi mas matagal lang nakadikit ang yellow sa bintana. Itong prosesong ginawa ko is all about efficiency Yung obvious muna tatanggalin ninyo, yung nakalagay sa ibabaw ng bubong, and then yung sa windshield, sa malaking mga salamin ninyo, trunk and hood, 'di ba? Ang ikalawa nun ay yung tagiliran, which is yung bintana ninyo. Okay? At yung ikatlo, pipinahin na ninyo yung mga sulok-sulok, side mirrors, yung mga ganun. Hope that makes sense. May mga ilang videos ako na ginagawa ko ito sa aking old line channel. You can check that out. OLDLENN. Alright? O teka lakay, nalimutan mo yung side mirror. Okay? Yung bumper din, magandang linisin ninyo. Tsaka make sure na visible yung inyong plate. Sa likod at sa harap. Alam ko sa ibang province, like Quebec, hindi sila lalagay sa harap. Okay? Then ganyan-ganyan lang. Okay? Ganyan lang, again, yung angulo. Okay? Tapos ka na ba? I guess pwede yan, nakasandal. May brush naman. Ngayon lang kasi gusto ko pakita sa inyo to. So, pretty much okay na yan. Pwede kang tumakbo kasi pag may start ka ng kotse, natakbo, diba? Isang ikot lang yan. Okay? Ano pa kaya kung mabilisan kayo? Diba? Ngayon, lagi akong dalawang combination ko dito. Isa nito at isa nito. Mapapansin niyo, very simple lang, ano? I think gawa to ng mga yung sa Canadian Tire, meron nakalagay naman sila doon na nakalagay na gawa to ng mga may kapansanan, mga bulag, bingi, pipibingi, at silang mga gawa ito. Kaya natutuwa ako. Kahit pa paano, maliit na bagay man, sasabi ko na, hey, sumusuporta ako sa kanila. Ngayon, gusto ko to dahil ititingnan nyo yung bristles niya, payat siya at mahaba.
If you can have as long as your thumb, maganda yon. Why? Well, kasi, again, ipapakita ko sa inyo, pwede nyo i-dig in yan sa kanok-nukan niya. Okay? At mapina nyo, di ba? Yung ganyan. Dinidiinan ko to, so nakikita ninyo. Yan. Pakita ko sa kabila. So maganda ito. Yan. Ito nga lang, hahawakan nyo dito sa scraper kasi pag naggaganyan kayo, maaaring tumama sa katawan. Kasi hawakan nyo dito, no big deal. Okay? Or dito, just be aware. Okay? If you're aware of your surroundings, yung ginagawa ninyo, then shouldn't be any problem. So ito rin maganda dahil manipis. Alam ko hindi nyo kita, pero maganda ito sa mga side mirrors, diba? Yan. Minsan ginagamit ko dito ko hawak para may more control ako. Okay. So, yan ang sa iba hindi alam kasi ito eh. At pag bibili sila, yun ang iniisip nila na wala lang, brush lang. Minsan mabigat yung brush. Mas swipe. Minsan, ito, kita nyo kung ginawa ko, napakadali, di ba? At laka, konti lang naman yung snow mo, dry pa. Same idea din yun kung pasa siya. Same idea din yun, proseso ko. At believe me, maaaring mag-work hard ako noon kasi mataas o basa ang snow o may pagka-ice. Pero kung yung buong proseso na yun ay ganun din ang gagawin nyo sa mga taong may brush na yung malalaki or maiksing brush, then mas doble ang pagod nila, maybe triple, dahil they have to reach, diba? They have to use this kind of brush, right? Ba't ko ito pinakita sa inyo? Look at it, how worn out. Pag ganito, I think it's time to change yung brush ninyo. Pwede nyo itong ilagay as a backup, pero ang buong idea kasi nito ay make yung soft siya. Para bang, hey, soft to, hindi magagasgas yung sakyan nyo, yung glasses nyo, yung salamin nyo, yung coat paint nyo. Maaaring nga, maybe so, pero look at that. I can't. It's maraming stroke. Okay? Tsaka hindi siya nagtatanggal talaga. Kaya iwasan niyo yung mga ganitong brush. Scraper is good. Again, almost the same length ng aking daliri. Ganun yung lagi kasi mas malapad, mas maganda. Tapos may dedicated pa kayong maliit kung sakali man na pangkuskus ninyo sa side mirror nyo. Ito, tama na yung size niya. Good size para sa pang-scrape. Pang-scrape, di ba? Mga ilang, it has to be few strokes lang. Okay? Tapos, good enough pa rin sa mga, pero maganda may sarili kayo sa door nyo, yung maliit na scraper na pan-door. Kasi hindi sa atin lahat mayroong pang tanggal ng ice o yellow na heater yung side mirror nila. Alam ko iba sa inyo, magaganda mga sakyan, mga bago. Hey, good luck sa inyo. Kamusta yung pagbabayad ninyo? That'll be another topic. I'm sure nagkalat yan ng labanan ng mga bagong sakyan at mga lumang sakyan, mga used car. Maybe sa susunod, sa mga future videos, I'll talk about that. Pero sa ngayon, yeah, hayaan natin mag-discussion sila sa internet about that. Pero looks like sa previous na sinabi ko, you can tell kung saan where I stand, di ba? Especially doon sa mga bagong dating.